Nagtapos ang ating video kung saan ginising ni Jinbo ang ating bida na natutulog upang tanungin ito sa kanyang pangalan. Napilitan naman dito gumising ang ating bida habang ito ay nainis na bumangon dahil hindi ito tinigilan ni Jinbo. Nagsalita naman dito si Jinbo na senigurado lang daw niya na malaman ang pangangailangan nito. Wika naman ni Damho na wala raw siyang kailangan, subalit may itatanong sana siya dito. Sumagot naman dito si Jinbo na ano naman raw. Wika naman ng ating bida kung nakakaalam ba daw ito sa Magyu o Demon Sect. Nagulat naman dito si Jinbo sa kanyang narinig. Nagsalita ulit ang ating bida kung gaano katagal na ba raw ito nawala. Magsalita na sana dito si Jinbo ngunit bigla nagsalita dito ang kanyang ama na may paggalang sabay sabi, anak niya raw ang batang ito at siya raw ay si Bang Wugwang. Dagdag niya dito na sa ngayon raw ay 32 na taon na ito nawala sa kanyang pagkakaalam. Nagulat naman dito si Damho habang napaisip ito na nakulong raw siya sa Devil Cage ng 12 taon. Ang pagkakaalam lang daw niya dito ay nakulong siya dito ng 5 o 6 na taon. Dagdag niya dito na sa ngayon raw ay 30 taon na gulang na pala siya. Bigla naman siyang ngumiti dito sabay sabi sa sarili na hindi daw siya nakapaniwala na ginugol niya ang gintong taong 20 sa kulungan na iyon. Marahil dahil 12 taon na siyang nag-iisa, natutunan niya dito ang evil arts kasama ang seller ng 10,000 kasamaan. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at ngumiti ito na may nakakamatay na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Naapektuhan naman dito ang mga kabayo at nagwala ito habang ang mga tao sa kanyang paligid ay nanginginig sa takot. Napasabi naman dito ang kanilang kasamahan na ang pagtawa raw ng ating bida ay parang hihiwalayin ang kanyang mga laman sa katawan habang napatikip ito sa kanyang tingagamit ang kanyang mga kamay. Nakiusap naman dito si Chef Bang na kumalmalang daw ang ating bida at huminto na ito. Hindi naman ito narinig ng ating bida at patuloy pa itong lumakas ang paglabas sa kanyang nakakamatay na enerhiya. Namilipit naman dito sa sakit si Jinbo habang napasabi na parang sasabog daw ang kanyang katawan. Tinawag naman niya dito ang kanyang ama sabay sabi na tulungan raw siya nito, hindi naman nakakibo rito ang kanyang ama dahil ganun rin ang sinapit nito. Hindi naman dito nakaiwas ang kanilang mga kasamahan at ganun rin ang naramdaman nito. Napasabi naman dito ang isa sa kanila na naramdaman daw niya na parang pumutok ang kanyang katawan. Nagsalita naman dito ang kanilang leader habang napasuka na ito ng dugo kung sino raw ang may kapakanan nito. Nilapitan niya dito ang kapitan sabay sabi na nagdala raw ito ng demonyo sa kanila habang makikita dito ang kapitan na namilipit rin ito sa sakit. Napasabi naman dito ang kapitan na nakakamatay raw ang enerhiyang nilabas nito. Wika naman ng kanilang leader na ito na raw ang kanilang katapusan. Wala naman dito kaalam-alam ang ating bida sa nangyari sa kanyang paligid habang makikita dito na nakangiti pa rin ito. Nagsalita naman ulit dito ang kapitan na ang walang alam raw sa martial arts ay tiyak siyang mamamatay ito. Dagdag niya dito na kailangan raw nila itong mapahinto. Sumigaw naman dito ang kanilang leader kay Jinbo na papahintuan daw niya ang ating bida kahit sa anong paraan. Kung hindi raw ay lahat sila ay mamamatay. Sumigaw naman dito si Jinbo sa ating bida at nagmamakaawa ito na huminto na raw ito. Tinawag naman dito ng Panginoon ang ating bida sabay sabi na maawa raw ito sa kanila. Makikita naman dito ang ating bida ay huminto na ito sabay hinga ng malalim. Nagtanong naman dito si Chef Bang kay Jinbo kung okay lang ba ito. Sumagot naman dito si Jinbo sa kanyang ama na okay lang daw siya habang natakot ito sa nangyari. Bumaba naman dito ang ating bida sa kanyang sinakyan at patungo ito sa kapitan at leader nito. Nagsalita naman dito na may takot ang kanilang leader kung bakit raw ito patungo sa kanila. May kinuha naman dito ang ating bida sa kanyang dinala na lagayan ng gamit. Makikita dito na binigay ng ating bida ang makintab na bato sabay sabi na ito na daw ang bahala nito para sa kanya. Nagulat naman dito ang dalawa at napasabi na ito raw ay quartz stone. Nagulat naman dito ang apat nitong kasamahan nang marinig nito ang quartz stone. Kinuha naman dito ng kanilang leader ang quartz stone na hawakan niya raw ito upang kanyang makita. Tiningnan niya ito ng maigi habang napaisip na ang bato raw na ito ay tunay, hindi raw ito mabibili ng pira.
Dagdag niya dito na kung kunin daw niya ito at dalhin sa Junwan, mayroon daw ditong napakayaman na gustong bumili nito ng 10,000 pirasong ginto para dito. Ang mga mayayaman raw ay pinapangarap na magkaroon ng quartz stone. Ngumiti naman dito ang leader na may masamang balak sabay isip na patayin daw niya ang ating bida upang makuha niya ang quartz stone na ito. Hindi daw ito impossibly na kanyang magawa. Sumigaw naman dito ang kanilang leader na sasabihin daw niya ang katotohanan sa ating bida. Ang quartz stone daw na kanyang hawak ay mabibili ito sa halagang 30,000 gold coins. Napalingan naman ang ating bida habang napabigkas ng 30,000 gold coins. Wika naman dito sa kanilang leader na yan lang daw ang kanyang makukuha na hindi liliit sa 30,000 gold coins. Dagdag niya dito kung makatagpo raw ang ating bida ng tamang mamimili ay makakuha ito ng 100,000 gold coins. Sumagot naman dito ang ating bida na siya na daw ang bahala dito. Wika naman ng kanilang leader na dalhin raw niya ito sa Junwan upang makakuha raw sila doon ng magandang presyo. Sagot naman dito ng ating bida na kung siya na lang daw ang bibili nito. Ngumiti naman dito ng masama ang kanilang leader, gusto raw sana niya kaso mayroon lang daw siya rito ng 10,000 gold coins. Maaring mabibili lang daw niya ito sa murang halaga subalit makaramdam daw siya ng konsensya dito. Wika naman ng ating bida na ibigay raw niya ito sa kanya ng 10,000 gold coins. Malaki naman ang ngiti dito sa hangal habang napaisip na para daw siyang nakakita ng anghel sa ating bida at hindi demonyo. Wika naman ng ating bida na nagkaroon raw siya ng komportabling biyahe sa House of Flowing Silver kaya nagpapasalamat siya rito, kaya hindi daw ito big deal sa kanya. Sumagot naman dito ang hangal na leader sabay sabi na kumain lang daw muna ito ng pagkain habang ihahanda niya ang pira. Sumigaw naman dito ang hangal kay Jinbo. Maghanda raw ito ng pagkain para sa ating bida. Wika naman ng ating bida hindi na raw kailangan. Sumagot naman dito si Jimbo na makakaasa raw ang kanyang master. Nagsalita naman dito ang kapitan na wala raw alam ang ating bida sa math siguro daw dahil nakulong ito ng matagal sa kuweba. Dagdag niya dito na hindi daw kaya nito na kumain ng libre. Wika naman dito sa hangal nilang kapitan na kung gusto raw nito mabuhay mananahimik na lang daw ito. Nagdala naman dito si Jinbo ng kanyang niloloto habang napasabi, nilagyan raw niya ito ng pritong karni ng baboy ang taas ng kanin. Niluto raw niya ito sa estilong Sichuan kaya mag-ingat raw ito sa pampalasa. Dagdag niya dito na ginawa raw niya ito kaya pagpasensya na daw kung hindi ito masarap. Nagsandok naman ng isang kutsara ang ating bida at tinikman niya ito. Makikita naman dito ang ekspresyon sa kanyang mukha na parang napaluha. Napaisip naman dito ang ating bida na ito raw ang una niyang mainit na pagkain sa loob ng 12 taon. Nagtanong naman dito na may tuwa si Jimbo kung kumusta raw ang pagkain. Sumagot naman dito ang ating bida na napakasarap raw. Pagkatapos kumain ng ating bida ay tinawag ito sa hangal nilang leader sabay sabi na nasa kanya na raw ang lahat ng pera. Dagdag niya dito na ito daw ang pinakamapagkakatiwalaang mga tala sa lahat ng Junwan. Mayroong 6,100 niyang notes at 31,100 niyang notes. Ang natitira sa 1,000 niyang ay nasa pilak na barya. Kung gusto daw nito maaari nitong tingnan at suriin. Wika naman ni Damhu na hindi na raw kailangan iyon. Dagdag niya dito na maaaring raw magdusa ang mga tao kung sasama pa siya sa kanila. Napagdesisyunan na daw niya na magpaalam na sa kanila at aalis. Nagtanong naman ulit ang ating bida kung saan raw banda ang pinakamalapit na nayon. Wika naman dito ng hangal na mayroon raw na lungsod ng Turpan sa Hilaga na pwede niyang mapuntahan. Wika naman dito ni Damhu na maaari raw ba siyang bumili dito ng kabayo. Wika naman dito sa hangal na mayroong raw livestock market sa labas nito na pwedeng makabili ang ating bida ng kabayo dito. Tatanggapin raw ng mabuti ang ating bida kung sasabihin nito na nirekomenda siya ng House of Flowing Silver. Dagdag ng hangal na sana raw ay siswertihin ito sa biyahe nito at sila raw ay aalis na rin. Nagpasalamat naman dito ang ating bida at umalis na ito. Tinawag naman ni Jinbo ang ating bida kung aalis na ba raw ito. Wika naman ng ating bida na hindi naman raw sila parihas ng landas. Magkita na lang daw sila ulit sapagkat gustuhin ng panahon. Dagdag ng ating bida na kailangan raw nitong matutunang mabuti ang culinary arts mula sa kanyang ama. Nilapitan naman dito si Jinbo ng kanyang ama at hinawakan ang balikat nito sabay sabi,
Tulad daw ng sinabi nito, hindi ito kabilang sa kanilang pangkat. Kung ito raw ay maglalakbay kasama nila, tiyak siyang sila ay magdusa kasama nito. Ang ating bida raw ay isang taong merem. Walang magandang may dudulot kung patuloy silang pakikipagsalamuhan nito. Ito raw ay alam ng kanyang anak kung gaano ito kabrutal. Nagsaad naman dito si Jinbo na alam daw niya ito. Lumipas ang mga oras sa kanyang paglalakbay ay narating na niya dito ang lugar ng Turpan. May nakita siya ditong lungsod at agad niya itong pinuntahan. Naghanap siya dito ng matutuluyan at nakita niya dito ang Turpan Inn sabay sabi na gusto raw niya dito na makapagpahinga. Dagdag niya dito na magandang lugar raw ito. Pumasok siya at nakita niya dito ang taong naglilinis. Napansin naman agad nito ang ating bida at napaisip na nakakatakot raw ito. Nagsalita naman dito ang ating bida na gusto raw niya ng kwarto sabay pakita sa kanyang pera. Nakita naman agad ito ng bantay at nagbago agad ang ekspresyon nito habang nagsasabi na maligayang pagdating raw Ginoo. Nilapitan naman agad niya dito ang ating bida sabay bigkas kung ilang araw daw ito mananatili rito. Sumagot naman dito si Damho na 2 araw daw. Nagsalita ulit ito na mayroon raw silang mga pagkain, sabihin lang daw sa kanya kung ano ang gusto nito. Bago daw niyan sumama daw ito sa kanya upang makita nito ang kanyang matutuluyan. Habang nakarating na sila sa kwarto na tutuluyan ng ating bida ay nagsalita dito ang bantay na kapag pumasok daw ito rito, mayroon daw paliguan dito. Pagkatapos nitong mapakita lahat ay nilapitan niya dito ang ating bida sabay sabi na kung mayroon raw ito ng kailangan ay ipaalam lang sa kanya upang matugunan niya ito. Wika naman ng ating bida na bigyan raw siya nito ng kutsilyo at gunting sabay hagis sa kanyang pera. Sinalo naman nito ang pera na hinagis ng ating bida sabay sabi na masusunod raw. Pagkatapos nila mag-usap ay dumiretso na ang ating bida sa paliguan upang maligo ito. Nag-enjoy naman dito ang ating bida sa kanyang pagliligo. Pagkatapos ay kinuha niya ang kutsilyo upang gupitan nito ang kanyang buhok. Sumapit na nga dito ang gabi, hindi na maalala ng ating bida kung kailan siya huling nakatulog. Ngayon ay maaari na siyang matulog kung gugustuhin niya dahil dati ay hindi niya magawa ito. Kahit walang siyang tulog ang pagod ay manatili sa kanyang katawan. Noong una, kailangan niyang mapanatili ang posisyong lotus habang gumagawa ng martial arts na nakabatay sa enerhiya, ngunit ngayon, natural na ang enerhiyang nabuo sa kanyang katawan. Maaaring dahil sa natutunan niya dito ang turo ng Magyu. Ang Heavenly Cultivation Technique ay ganap na nagbago mula sa pinagmulan nito. Ito ay mahirap sabihin sa panahon kung ito ay evolution o devolution, ngunit hindi may kakaila na isang bagong anyo ng psychological martial arts ang nabuo. Tinawag ito ni Damho na Dark Heart Martial Arts. Ito ay kanyang pinangalanan ngayon dahil ito ay ipinanganak mula sa kadiliman. Habang gumagalaw o kahit natutulog, patuloy na naipon ang panloob na enerhiya. Kahit nasa sandaling ito, ang Dark Heart Martial Arts ay kumikilos ng mag-isa at bumubuo ng panloob na enerhiya. Sa ganitong estado, isang makapal, garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang bibig, na iniwan itong nakabuka. Sa kanyang panaginip nakita niya dito ang kanyang master na nagsalita. Pumunta raw ito sa bulkan kapag ito ay may tiwala na sa sarili upang ito ay mananatiling hindi matitinag sa pamamagitan ng isang buhawi. Maaaring gusto nitong pumunta ngayon, subalit hindi raw ito ang tamang panahon. Pagdating ng umaga makikita dito ang ating bida ay bumaba. Nilapitan naman ito ng bantay at napasabi na nagbago na raw ang hitsura ng ating bida. Hindi daw niya alam na ito ay napakagandang lalaki. Lumapit naman dito ang ating bida habang tiningnan niya ang pagkain. Nagsalita naman dito ang bantay na naghanda raw siya ng maaga nito maghintay lang daw ito ng kaunti. Dagdag niya dito na mayroon raw siyang tuhog ng tupa, karni ng baka, gulay na nakabalot ng wheat crepes at nilagang tupa. Sure daw siyang magustuhan ng ating bida ito. Nagtanong naman dito ang ating bida na gaano raw kalayo dito sa kanila ang Jungwon. Sumagot naman dito ang bantay kung pumunta ba raw ito doon na mag-isa. Wika naman dito ng ating bida kung may rason ba raw upang hindi siya pupunta doon. Nagsaad naman dito ang bantay na hindi raw madali, marami raw nagsasabi na may mga bandito doon na nagkalat.
Nagka-interes naman dito ang ating bida sa kanyang narinig. Dagdag ng bantay na nanakawan raw nito ang lahat ng dumadaan doon kahit na malalaking grupong mga ngalakal pati na rin raw ang mga sibilyan na manlalakbay. Kung gusto raw ng ating bida na pumunta roon na mag-isa, pwede daw ito bumisita sa market. Makakita raw ito doon ng kagamitan sa panglalakbay. Wika naman ng ating bida na gusto raw niya bumili ng kabayo, saan daw siya dito na pwedeng makabili nito. Makikita dito ang classic clothing nagdamihang paninda sa palengke. Dumating naman dito ang ating bida na nakatingin kahit saan. Napakamot naman ito sa kanyang ulo habang napaisip ito, nag-iisa raw siya ng matagal na panahon, hindi daw siya nasanay sa maingay na palengke na gaya nito. Ang lahat raw ay kakaiba. Nakita naman dito ng ating bida ang nagtitinda ng mga kabayo. Nilapitan niya at tiningnan ang mga kabayo dito. Napahinto siya saglit sa maitim na kabayo na kanyang nakita. Napasabi naman siya dito na masungit raw itong nakatingin sa kanya. Napakalaki raw nito kaysa sa ibang mga kabayo. Hindi raw naglakas loob na lumapit dito ang ibang mga kabayo. Natuwa naman dito ang ating bida habang kusa siya ditong nilapitan ng kabayo. Nagkatinginan naman sila dito sa isa't isa habang napasabi ang ating bida na nagustuhan raw niya ito at alam daw niyang nagustuhan din siya nito. Hindi naman alam ng ating bida na pinagmasdan pala siya ng may-ari. Nagtaka naman dito ang may-ari na kakaiba raw, first time daw itong nangyari. Nagsalita naman dito bigla ang may-ari sa ating bida na nagustuhan raw siya ng kabayong iyon. Nagpakilala naman siya agad dito na siya daw ang may-ari nito. Nagsaad naman ulit siya dito na gusto ba raw ng ating bida ang kabayong iyon. Ibibigay raw niya ito ng mura sa kanya. Sa totoo lang daw ay napaka-istorbo raw nito sa kanya. Tumakbo raw ito ng husto sa kapatagan at nagdudulot ito ng malaking hirap sa kanya. Mahirap raw ito paamuhin at walang kahit isa ang pinahintulutan nito na makasakay sa kanya, ito raw ay tunay na nakaka-istorbo. Nagsaad naman dito ang ating bida kung magkano raw ito. Wika naman dito ng may-ari na tunay na mapagbigay raw ang ating bida kaya ibigay niya ito sa halagang 500 silver niyang. Denobli naman ang presyo ng ating bida dito sabay sabi na tama na ba raw ito. Nagulat naman dito ang may-ari na imbis tumawad raw ito ay denoble pa ang bayad nito. Dagdag niya dito na sobra na raw ito. Makikita dito na sumakay na ang ating bida sa kabayo na kanyang nabili. Nagtaka naman dito ang may-ari, hindi daw siya makapaniwala dahil raw wala pang kahit isa ang pinasakay nito ngunit maamo raw ito sa ating bida. Nagsaad naman dito si Damhu na nakikita raw niya ito na talagang nabigo rito ang may-ari. Nilapitan naman dito ng may-ari at hinawakan nito ang kabayo sabay sabi na siya na raw ang nagmamay-ari ng kabayo ngayon. Pinangalanan naman dito ng ating bida ang kanyang kabayo na Hukjui dahil ito raw ay kahawig ng itim na spirito. Maghanda na raw ito dahil sila ay aalis na. Dagdag niya dito na tumakbo raw ito hanggat sa kaya nito. Umalis nga ang ating bida kasama ang kanyang kabayo habang sila ay nasa daan napasabi siya dito na tuwing tatakbo raw ito nararanasan raw nito ang nasasakal na buhay tulad niya. Habang patuloy dito ang ating bida sa paglakbay ay huminto bigla siya sa may nagdamihang kahoy. Nagtaka siya rito dahil nakaamoy raw siya ng dugo. Hinanap niya ito at nakita niya dito ang nagdamihang mga bangkay, dagdag niya dito na ang mga ito raw ay ang mga ngalakal ng House of Fluong Silver. Tiningnan niya dito ang mga bangkay sabay sabi na malala nga raw ang mga sugat na natamo nito kaya ikinamatay raw nito agad. Napagtanto niya dito na pinaglaruan raw nito ang mga biktima nito bago pinaslang. Napasabi siya dito na ang mga tulisan raw ba ang may kagagawan nito. Nakita naman niya dito si Chef Bang at nilapitan niya ito. Hinawakan niya ito upang gisingin sabay bigkas sa pangalan nito. Nagkaroon pa ng malay dito si Chef Bang at napaiyak ito na nagsumbong sa ating bida, ang kanyang anak raw na si Jinbo ay nahuli ng mga tulisan. Hinawakan niya dito ang kamay ng ating bida habang nagmamakaawa ito na sagipin raw nito ang kanyang anak. Kung ang kanyang anak raw ay makaligtas ay magpapasalamat raw siya nito ng lubos. Hindi na kinaya ni Chef Bang at binawian na ito ng buhay habang pinunasan naman ng ating bida ang tumagas na luha nito.
Nagsalita rito ang ating bida sa kanyang kabayo na nangangailangan raw siya ng tulong nito. Tinawag niya agad ang pangalan ng kanyang kabayo sabay sabi na aalis na raw sila agad. Wala nang sinayang na oras ang ating bida at umalis na ito agad upang hanapin ang nasabing mga tulisan. Sa bandang nayon naman na ito ay may nagsalita dito, napakaswerte raw nila ngayon dahil nakakuha nga raw sila ng mamahaling bato. Nagsalita naman ang leader ng tulisan na kahit raw naipunan nila ang lahat ng nakuha nila na kalakal sa House of Flowing Silver, hindi raw ito nangangatlo sa halaga na kung ano ang halaga sa nakuha nilang bato. Wika naman ng kasamahan na kung ikumpara raw nila ang nakuha nila simulat umpisa ay ito na raw ang pinakamalaking nakuha nila dito. Nagsaad naman dito ang leader ng tulisan kung mayroon raw ba na sumusunod sa kanila. Wika naman ng isa na inalerto niya daw ito, siguro daw ay patungo na ito sa kanilang naroroonan. Wika naman ng kanilang leader kung ano na daw ang kanilang gawin sa pagkangayon sa Baylingan sa kanilang bihag. Makikita naman dito si Jimbo at ang kanyang mga kasamahan na nagdalumhati sa kanilang naranasan. Nagsaad naman dito ang leader ng tulisan na dalhin raw ang mga bastos nilang bihag sa kanya. Wika naman ng isa kung bakit naman raw. Ngumiti naman na may masamang balak ang leader ng tulisan sabay sabi na para daw mawala ang kanilang pagkabagot. Ngumiti naman dito ang mga hangal sabay sabi na mamili raw sila ng mahusay upang maging masaya ang kanilang leader. Pumunta naman sila sa nakakulong na bihag habang nagsaad na ang dalawa raw na iyon ay palabesan. Nagsalita naman ang isa nitong bihag na bakit raw ito ginagawa sa kanila. Makita dito na nakaluhod na ang dalawa habang nagsalita dito ang isa na nakuha na raw nito ang lahat sa kanila, paalisan na raw sila nito. Nagsalita naman dito ang leader ng tulisan kung nakakaalam ba raw ito sa kanilang kapalaran. Sumagot naman ang isang bihag kung bakit naman raw. Wika naman dito ng leader ng tulisan na may ilang tao raw na paparating, ibibinto raw nila ang mga ito bilang alipin. Nagulat naman dito ang dalawa sa kanilang narinig. Nagsaad naman dito ang leader sa dalawa na mayroon raw siyang ipresenta na oportunidad. Pinakita niya dito ang dalawang espada sabay sabi na maglaban raw ang mga ito at ang mananalo ay kanyang pakakawalan. Wika naman dito ng isang bihag kung seryoso ba raw ito. Sumagot naman dito ang leader ng tulisan seryoso raw siya at kung manalo ito ay agad niya itong pakawalan. Dagdag niya dito kung ito raw ay matalo ang isa naman itong kalaban ang kanyang pakakawalan. Nagsaad ulit dito ang leader ng tulisan na binigyan raw niya ito ng magandang rason upang ang mga ito ay maglalaban. Nagsalita naman dito ang isang bihag na hindi raw niya pinapangarap na maging alipin sa buong buhay niya. Kung kalayaan raw ang pag-usapan ay gagawin niya raw dito ang lahat. Dagdag niya dito na mayroon raw siyang asawa at mga anak na naghintay sa kanyang pag-uwi, kailangan raw niyang mabuhay. Nagtanong naman ang isa nitong kasama na ano daw ang iniisip nito. Wika naman dito ng isa na hindi raw siya mamamatay kahit na anong mangyayari. Nangamba naman rito ang isa sa kanyang narinig. Pinulot na nga dito ang sandata ng isang bihag at nagsaad ito na gawin daw niya lahat upang magroon siya ng kalayaan. Tinawag naman niya dito ng Chamyong ang isa habang napasabi na kailangan raw niyang makauwi sa kanila kaya pulutin raw nito ang kanyang sandata. Wika naman dito ni Chamyong na ayaw raw niya habang napaiyak ito. Nagsalita naman dito ang tulisan na kung hindi raw nito kunin ang sandata nito ay babawian niya raw agad ito ng buhay. Tinutukan naman ito ng tulisan ng kanyang sandata sabay sabi na kung gusto raw nito mabuhay ay pulutin na raw agad nito ang sandata. Napasabi naman dito si Jinbo nang napakasama raw ang mga ito. Wala na nga ditong magawa si Chamyong, pinulot niya ang espada kahit labag sa kanyang kalooban. Nagsaad naman dito ang leader ng kilusan na maglaban ng araw ang mga ito, mas mabuti raw ito sapagkat isa sa kanila ang mabubuhay. Napamura naman dito si Jusang na napaiyak habang hinigpitan nito ang kapit sa kanyang sandata. Nagsaad naman dito ang isa sa tulisan na maglaban ng araw ito kung hindi ay patayin niya itong dalawa. Wika naman dito ng isa sa tulisan na ang lalaking araw na iyon ay matatalo. Sagot naman ng isa dito na pupusto raw siya sa matanda na lalaki. Nagsaad naman dito ang isa na wala raw pastahan ang mangyayari. Ang mas bata raw na lalaki ay parang matatalo. Sumagot naman ito ang isa na kung ganun raw ay pupuste siya dito ng isang niyang sa mas bata na lalaki.
Nagsaad naman dito si Jusang na patawarin raw siya nito ni Cha Myung. Mayroon raw siyang pamilya na balikan. Sumagot naman dito si Cha Myung na mayroon din raw siyang asawa at mga anak. Makikita naman dito na nasangga ang atake ni Jusang kay Cha Myung. Umatake naman ulit dito si Jusang ngunit nasangga naman ito ulit ni Cha Myung. Wika dito ni Cha Myung na paano raw nito nagawa sa kanya. Nagsaad naman dito si Jusang na kaya nga raw siya humingi dito ng patawad. Napaisip naman dito si Jinbo. Hindi raw siya makapaniwala kung bakit ito nangyayari sa kanila. Ang kanyang ama raw ay patay na, ang mga tao rin daw na nakapaligid sa kanya ay naglalaban upang ito ay mabuhay. Ito raw ay isang panaginip lang. Nagsaad naman dito si Jusang at nakiusap ito na mamamatay na nga raw ito. Inatake niya dito si Cha Myung at natamaan ito sa kanyang likuran na bahagi. Napaungol naman dito si Cha Myung sa natamo niyang sugat. Makikita dito na sinundan agad ulit ng atake ni Jusang si Cha Myung at dito sapol ang tiyan ni Cha Myung habang ang ekspresyon naman ni Jusang ay hindi may pinta ang sakit sa kanyang naramdaman. Dagdag niya dito na ano raw ang kanyang nagawa sabay tingin sa kanyang dalawang kamay. Napaiyak naman dito si Jinbo habang napasabi na hindi raw ito panaginip, ito raw ay impyerno. Nabalisa naman dito si Jusang, sana raw ay patawarin siya nito ni Cha Myung. Natuwa naman dito ang mga hangal, nagsaad dito ang isa na tama raw siya na nanalo ang matanda na lalaki. Wika naman dito sa leader ng tulisan na hindi raw ito nakakatuwa, nakakawalang gana nga raw. Sumagot naman dito ang isa na huwag raw itong mag-alala, kukuha raw siya dito na mas magaling pa. Sumang-ayon naman dito ang kanilang leader. Pumunta agad ulit ito sa nakulong nilang bihag sabay sabi na sino raw dito sa mga ito ang makapagpasaya sa kanila. Nagmamakaawa naman dito ang isang bihag sabay sabi na tama na raw ito gusto raw nilang mabuhay. Napamura naman dito ang isa habang nagsaad ito na hindi raw niya ito magawa ang karumal-dumal na iyon upang mabubuhay. Nagsalita naman ulit dito ang hangal na sino raw sa mga ito ang magandang makipaglaban. Hindi naman dito nakakibo si Jinbo habang tinitigan siya nito. Napaiyak siya dito sabay bigkas sa pangalan ng kanyang ama.